GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. Oras sa buong Pilipinas, 45 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. GV News Express. Zaldico kasama sa unang batch na makakasuhan sa Sandigang Bayan ayon kay Ombudsman Remulla. GV News Express. Dawit sa flood scam, magpapasko daw sa kulungan. GV News Express. Ombudsman planong gumamit ng AI para labanan ang korupsyon. GV News Express. Korean national inaresto sa 14 na counts ng kasong rape. GV News Express. Dalawa pang PNPA cadet hinalay ng police major. GV News Express. Rider patay matapos mabangga ng van sa Lemery, Batangas. GV News Express. 15 anyos na estudyanteng babae binaril sa Batangas City. GV News Express. Barangay utility worker binaril naman sa Taal, Batangas. Suspect patuloy na hinahanap. GV News Express. Para sa ating price watch, presyo ng mga bulaklak at kandila wala pang pagtaas ayon sa DTI. GV News Express. At panibagong oil price hike asahan na sa susunod na linggo. GV News Express. Bulkang Kanlaon nagbuga ng makapal na abo. GV News Express. At para sa ating sports balita, Carlos Yulo sasabak sa finals ng vault competition ngayong araw. GV News Express. Para sa detalye ng balita, unahin natin ang balita tungkol sa mga flood control projects. Ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nanguna si dating Bicol Representative Zaldico at ilang mga kongresista sa unang batch ng flood control cases na isasampa sa Sandigang Bayan sa buwan ng Nobyembre. Ayon kay Remulla na malaki ang paniniwala nito kasama ang pangalan niko sa unang batch ng makakasuhan. Maraming mga pangalan ng kongresista ang nasa listahan na sasampahan ng kaso. Siko ang idinawit ng dating district at assistant engineers na tumestigo sa budget insertions na 35 billion pesos mula 2022 at 2025. Ganon din ang anomalya ng flood control projects sa probinsya ng Bulacan. GV News Express. Samantala, dawit sa flood scam, magpapasko daw sa kulungan. Posible umanong sa kulungan na magpasko ang ilang akusadong sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon yan kay DPWH Secretary Dizon. Ang mga unang maaaring maaresto ay yung mga kasama sa mga unang kasong isinampa sa Office of the Ombudsman noong Setyembre. Maaaring kabilang dito sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez at iba pa. Kasama rin aniya ang kontraktor na si Sara Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. GV News Express.
Sa ibang balita naman, plano ngayon ng Office of the Ombudsman na gumamit ng Artificial Intelligence o AI para labanan ang korupsyon sa bansa. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla na bilang bahagi ng digitalization ay maaari silang humingi ng tulong mula sa mga eksperto para makatulong sa makalikom ng mga impormasyon. Sa dami na rin aniya ng mga dokumento at transaksyon sa kanilang opisina ay mahalaga na ang tulong ng AI. Pag-aaralan nilang mabuti at kukonsulta sila sa mga eksperto kung paano ito magagamit ng tama. GV News Express. Samantala, para naman sa ating police reports, mga ka-vibes, inaresto ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest ng isang Korean national na nahaharap sa 14 counts ng kasong rape at sexual assault at kasama sa regional level most wanted person sa isinagawang warrant operation kamakalawa sa Silang, Cavite. Sa nakalap na ulat mula sa tanggapan ni Cavite Provincial Director Police Colonel Ariel Red, bandang alas 3:30 ng hapon ng magkasanang operasyon ang Silang Police laban sa suspect na kinilala sa alias na Kwon. Nasa hustong gulang, isang Korean national at naninirahan sa Silang, Cavite. Bitbit ng grupo ang warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 18 Tagaytay City sa kasong rape na 7 counts at walang piyansa at sa kasong sexual assault na may 7 counts din na may kaukulang piyansang aabot naman sa 120,000 pesos. Parehong inilabas ang mga nasabing warrant of arrests noong October 20, 2025. GV News Express. Sa ibang balita naman, 2 pang kadete ng Philippine National Police Academy o PNPA ang nagsampa ng reklamong sexual abuse at harassment laban sa isang tactical officer. Ayon sa ulat, ang inirereklamo ay isang 35 anyos na police major na una nang nakulong matapos magsampa ng reklamo ang isang 23 anyos na lalaking kadete dahil sa umano'y acts of lasciviousness o kahalayan. Ayon kay PNPA Director Brigadier General Andre Dizon, dinala ng opisyal sa kanyang silid ang 2 pang kadete kung saan ang isa ay nahaharap sa dismissal dahil sa paglabag sa honor code, habang ang isa naman ay nasa turn back status dahil sa problema sa academic performance. Nangyari ang insidente noong buwan pa ng Hulyo. Sa kanilang reklamo na inihain sa National Police Commission o NAPOLCOM, pinaghubad umano sila ng opisyal para umano sa body check at board test. Ngunit sa proseso ay ginawa umano ang mga gawaing sexual at panghaharas. Nagsampa na ng kasong administratibo ang NAPOLCOM laban sa nasabing opisyal. Samantala, ayon sa Silang Municipal Police Station na may jurisdiksyon sa akademya, nakapagpiyansa na ang sospek at pansamantalang pinalaya. Gayunman, inihahanda naman ngayon ang mas mabigat na kasong rape, isang kriminal na kasong may parusang reklusyon perpetua o hanggang 40 taon na pagkakabilanggo laban sa nasabing police officer. GV News Express. Samantala, dito naman sa Lemery, Batangas, mga ka-vibes, nasawi ang isang rider matapos aksidenteng mabangga ng isang closed van sa barangay Silisian West, Lemery, Batangas, pasado 1:00 ng hapon noong Oktubre 23. Base sa ulat ng Lemery Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na nag-report ng banggaan sa kahabaan ng National Highway sa naturang barangay. Sa isinagawang paunang investigasyon, lumalabas na ang closed van na kulay puti at minamaneho ni Randy ay bumabaybay sa inner lane ng highway nang aksidenteng mabangga nito ang isang motorsiklong kulay puti na minamaneho naman ni Ignacio. Dahil sa tindi ng impact, nagtamo ng matitinding sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan si Ignacio at isinugod siya sa pagamutan, ngunit idineklara ring dead on arrival. Patuloy naman ang investigasyon ng Lemery Police sa naturang insidente at masampahan ng kaukulang kaso ang naturang driver. GV News Express. Sa iba pang balita, mga ka-vibes, sa Batangas City, isang dalagita ang sugatan matapos barilin ng isang lalaki sa barangay Balagtas, Batangas City, pasado 2:00 ng hapon kahapon, Oktubre 24. Batay sa investigasyon ng Batangas City Police Station, nangyari ang insidente sa loob ng bahay ni Crimley
kung saan magkasama noon ang biktima at ang sospek. Sa gitna ng di pa malinaw na dahilan, bigla umanong binunot ng sospek na kinikilalang si Jairus, isang 23 anyos, residente ng Barangay Balete, ang hindi pa matukoy na uri ng baril at binaril ang biktima. Tinamaan sa kanang binti ang 15 anyos na estudyante at residente rin ng Batangas City. Isinugod naman ito sa pinakamalapit na ospital para gamutin habang mabilis namang tumakas ang sospek dala ang ginamit na baril. Naiulat na sa mga otoridad ang insidente bandang alas 5:30 ng hapon ng parehong araw. Patuloy ngayon ang isinasagawang investigasyon ng Batangas City Police upang matukoy ang motibo ng pamamaril at maaresto ang tumakas na sospek. TV News Express. Punta naman tayo mga ka-Vibes sa Taal, Batangas. Isang barangay utility worker ang sugatan matapos pagbabarili ng isang miyembro ng lupong tagapamayapa sa bayan ng Taal, Batangas. Ayon sa Taal Municipal Police Station, pasado alas 10:30 ng umaga nitong Oktubre 23, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa pamamaril. Sa inisyal na investigasyon, kinilala ang biktima na si Renato, isang barangay utility worker, habang ang suspect naman ay nakilalang si Edgar na ngayon ay pinaghahanap na ng mga otoridad. Nag-ugat umano ang insidente sa mainitang pagtatalo ng dalawa. Pagkatapos ng konfrontasyon, agad na pumasok sa bahay ang sospek, kinuha ang kanyang baril at binaril si Renato sa malapitan. Tumama ito sa kanang bahagi ng dibdib ng biktima. Agad namang isinugod si Renato sa ospital kung saan patuloy na nagpapagaling. Patuloy naman ang dragnet operation ng Taal PNP para sa posibleng pagkakadakip ng tumakas na sospek. TV News Express. GV 99.9. Price Watch. Price Watch. Price Watch. Para sa ating Price Watch mga ka-Vibes, presyo ng mga bulaklak at kandila wala pong pagtaas. Ayon yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Wala pang nakikitang pagtaas ang Department of Trade and Industry sa mga presyo ng bulaklak at kandila isang linggo bago ang undas. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, na sapat ang supply ng mga bulaklak at kandila pati na ang mga bottled water. Mayroon silang inilaan na suggested retail price sa mga bottled water at kandila at ito ay makikita sa kanilang website. Natitiyak din ng DTI na walang anumang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang sa pagtatapos ng taon. TV News Express. Samantala, sa produktong petrolyo naman mga ka-Vibes, pinaghahanda ng Department of Energy o DOE ang mga motorista sa panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa monitoring ng Department of Energy na maaaring magkaroon ng 30 sentimos na pagtaas sa kada litro ng gasolina. Mayroong 80 sentimos naman na pagtaas kada litro ng diesel, ganun din sa kerosene. Ayon pa sa DOE kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na ang dahilan ng panibagong pagtaas ay ang pagtaas ng refinery demand ng Estados Unidos na naging sanhi ng pagbaba ng inventory ng krudo. Kasama na rin ang pag-aanunsyo ng Estados Unidos ng sanctions sa mga oil companies sa Russia. TV News Express. Para naman sa ating Bantay Bulkan, mga ka-Vibes, nagtala ng minor explosive eruptions ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nangyari ito dakong alas 8:05 nitong gabi ng Biyernes. Nagbuga ito ng abo na aabot ng hanggang 2,000 metro ang taas mula sa crater ng bulkan bago hinangin patungong Hilagang Silangan. Nananatiling nasa alert level 2 pa rin ng Bulkang Kanlaon na ibig sabihin ay mayroong moderate na aktibidad. Inaasahan na magkakaroon din ng biglaang phreatic eruption. Bilang nasa alert level 2 ay ipinagbabawal ang pagpapalipad ng eroplano malapit sa bulkan at pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Unang naglabas o nagbuga ng abo ang bulkan nitong umaga ng Huwebes, Oktubre 23. TV News Express.
At para sa ating sports balita mga ka-vibes, walang anumang pagsisisi si Pinoy gymnast Carlos Yulo matapos na magkamit ito ng bronze medal sa men's floor exercise final ng 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Sinabi ng Paris Olympic double gold medalist na naging matindi ang mga manlalaro na kanyang nakaharap kaya ibinigay niya ang papuri sa kanya. Natitiyak naman ng 25 anyos na si Yulo na babawi na lamang ito sa vault finals na gaganapin ngayong araw ng Sabado. Itinuturing kasi siyang paboritong manalo sa nasabing kategorya kung saan nagtala na ito ng 14.750 points sa qualifiers ng vault competitions. GV News Express. At yan ang mga ka-vibes sa mga balitang dapat nyong malaman ngayong umaga. Ugaling nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaaring balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page na GV 99.9 FM. Oras natin, eksakto alas 12 ng tanghali, kayo nakatutok pa rin at ako ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV 99.9. Your good vibe.
Oras na rin mga vibes, 12:05 in the afternoon. Ngayong Saturday, happy lunchtime mga ka-vibes ha. At siyempre dahil nga alas 12 na abay dumating na po ang oras. Para si DJ Joey Boy ay magpaalam ngayong morning. Maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nakasama natin ha. Ngayong Saturday morning, ingat-ingat po kayo sa inyong mga pupuntahan kung kayo ay gagala ngayong mga araw na ito, ngayong mga oras na ito mga ka-vibes. At siyempre pa, maraming salamat po sa lahat ng tumutok at nakipagkulitan, huntahan, balitaan at kita-kits kay DJ Joey Boy. Sa susunod na Sabado po muli mga ka-vibes ha, tutok lang kayo dito sa ating mga programa para kayo maging GV informed, GV aware, GV updated araw-araw. Kami po ang GV 99.9, your good vibes. At for my bye-bye song for today, let's have Janela Salvador sa kantang I Can. Dito lamang yan muli sa GV 99.9, your good vibes. Bye-bye!